So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, kumakalat po ngayon sa internet itong sinabi nga po ni Sara Duterte na itong si Aimee ay aso niya. Hindi, actually, tinan ninyo ganyan po bastusin ng mga Duterte itong si Aimee. Isipin mo ang trato pala sa'yo aso. Yak, aso. Oh. Okay lang pala kay Aimee na magpakaaso sa mga Duterte. Di ba? Okay lang din pala kay Aimee na siraan niya yung kapatid niya at magpakaaso sa mga Duterte. Well, by the way, para mas maganda, no? Ito yung sabi dito eh. Okay. So, nahuli kam na, nagpapalusot pa. Viral ngayon ang video ni Senator Joel Villanueva. Tila sinusulsulan si Senator Aimee Marcos para harangin ang paghain ng isang motion ni Rizon Tiveros. Ito ay bago magkasagutan ang dalawang senadora sa kasagsagan ng debate sa impeachment ni VP Sara. No? So ngayon, ito yung ito yung viral video kahapon eh. Tinan nyo to Parang lumabas kasi dito, parang utusan si Aimee ng mga Duterte. Ikaw mag-point of order. Yesterday and again. Diba? Tinan nyo kung paano siya ituro ni Bato. Parang aso nga eh. Tinan nyo. Ikaw mag-point of order. Yesterday and again. The subject of the Grabe, no? Hindi kasi, alam nyo to? Alam nyo kwento nito? Kasi mga kababayan po kasi, nung bago po mangyari po ito, ang plano talaga ng Kis Escudero, mag-oath na yung mga senador para maging impeachment court. Di ba? Para maging impeachment judges. Ngayon, ang ginawa kasi dito, dinilayed po ng dinilayed. Nagsalita si Tolentino na napakawalang kwentang sinasabi. Nagsalita si Bato. Di ba? Nagsalita kung sino-sino man para po ma-delayed po yung pag-take ng oath. Nung sabi nga po dito ni Rizon Tiveros, huwag na natin pagsalitaan yung mga yan, mag-oath na tayo, saka tayo magsalita. Gumagano si Tiveros noon. So ngayon, inutusan ngayon to, no, si Aimee Marcos, si Bato, tsaka ni Joel Villanueva. Pigilan mo, mag-oath na tayo. Ganun. Ikaw mag-point of order. Ikaw na mag-point of order. Pwede naman siya. Ba't mo utusan? Wala ka pala, utusan ka pala eh. Haba-haba ng baba mo eh. Utusan ka pala eh. Haba-haba ng baba mo, utusan ka pa, walang yaka. O diba? O sabi ni Bato. And again, the subject, which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I state my motion, Mr. President, to move Ano bang gagawin ko? Mag-split na ba ako dito? momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech on the Yan magsasalita dito si Villanueva. privileged speech of the good gentleman from Davao para sa wakas biglang daan Pwede mo nang sabihin sa mic. Pwede ka na magsalita sa mic para tumigil siya, sabi ni Villanueva. Di ba? inaprubahan natin motion kahapon na manumpa na po kami. Point of order, Mr. I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before. So actually mga babayan, no, dito nga po sa pagpigil nga po ni Aimee Marcos para magkaroon nga po ng oath yung mga senador, hindi naman sila nagtagumpay dito. Kaya good job pa rin kita paano. So ngayon mga babayan, no, baka sabihin nyo, nakiklikbait na naman ako, bakit aso? Actually si Sara may sabi niyan eh. Tignan nyo to So si si Aimee pala mga kababayan, nasa Malaysia. Kasama pala siya ni Aimee. Magkasama pala sila ni Aimee sa Malaysia. So ito po yung sinabi ni Sara. Tingnan nyo sabi ni Sara Si Senator Aimee Marcos, kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik. Tingnan nyo Sabi ni Sara,
Kasama ko si Amy Marcos, kung saan ako magpunta, dinadala ko siya. Ang pangit ng wording, mga kababayan. Hindi kayo kaya, sabihin ko kaya ng ganun. Kahit saan ako magpunta, dala-dala ko si Marsigilano. Kahit saan ako magpunta, dala-dala ko si Itel Toto Valdesa. Di ba? Kahit saan ako magpunta, dala-dala ko to mga to. Oh. Dala-dala ko sila lahat. Ang pangit ng wording, men. Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo si Amy. Puta, Amy, tuwan-tuwa ka ng ganito, pumapay ka ng ginaganito ka? Puta, kung meron magbubababay sa apelidong Marcos, ikaw yun. Walang yan. Ano yan, tuta? Kung saan ako magpunta, bitbit ko si Amy Marcos. Ay, kaloka! Walang yan. Amy Marcos, kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Oh, ang word po talaga, dinadala-dala ko siya. Dinadala-dala ko siya. So, pwedeng bitbit, pwedeng nakatali. O, di ba? Hindi, kasi in my own opinion, ang pangit pakinggan. Sa totoo lang, ang pangit pakinggan. Parang aso. Ay, may pumapayag ka ng ginaganito ka lang? Ginagawa kang aso? Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Alam mo, na napakabobo nito, no? Ito sinasabi ko eh. Si Sarah po, parang di po siya abogada magsalita. Una sa lahat, saan mo nakuha na pwedeng mapauwi si Digong sa Pilipinas sa pamamagitan po ng isang senador? Hindi po mangyayari yun. No? Kahit na magbuka-buka ka dyan si Amy Marcos sa ICC, hindi po kaya ng isang senador ng Pilipinas na mapauwi si Digong. Di ba? Ang kalayaan po ni Digong ay nababase na lang po sa jurisdiction ng ICC. Napaka-basic nun, Sarah. Ako nga hindi abogado, alam ko yun. Kahit po presidente ng Pilipinas, wala na pong magagawa kay Digong, kundi ICC na lang po. Ang tanga! Amy, ang tanga-tanga mo rin. Pumapayag ka na ginaganito ka na, ay, aso kita. Hanggang hindi mo napapawi ang tatay ko. Dapat sumagot ka. Paano ko mapapawi ang tatay mo? Senador lang ako. Hindi kasi mga kababayan, natatangahan na po talaga ako. Sobrang katangahan na po itong ginagawa po talaga ni Sarah sa totoo lang. Diba? Ako ba din naghatod sa iyahan dito? Dili man. Diba? O, di iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik ana dito sa mua sa Davao. O diba? Saan mo nakuha yun, diba? Diba? Pwede ba pauwi ng isang senador ng isang presidente na nahuli sa ICC? Diba? Pwede ba yun? Alam mo, hindi, no? Kasi parang labas kasi dito. Yung hinihingi po ni Sarah kay Amy Marcos, malabo po magawa ni Amy yun. Kasi po, senador lang po si Amy. Tapos si Amy naman, alam niya namang malabo na mangyari yun, na siya mismo magpapauwi kay Digong. Sunod-sunuhan pa rin po siya kay Sarah. Uto-uto! Puta, nakakaya ka bilang Marcos, uto-uto ka! Kaya dala-dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siyang mga 8-9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw! Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit Kaya pala bitbit niya si Amy kahit saan kasi hawak pala niya ang tali. diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Oh, di ba? Bibitawan niya lang daw, no? So, aso nga. Sinabi nilang hostage para kunwari, medyo purate pa siya na hostage.
Medyo pulik pa siya ng konti doon, no? So ngayon, mga babayan, tingnan nyo to, no? Alam mo yung nakakainis dito? Kapatid ko ang nakaluklok sa Ito yung isa sa mga statement nga po ni Aimee sa Malaysia. Tingnan niyo hanggang sa Malaysia nagkakalat si Aimee eh. Tingnan niyo to. klok sa poder. Ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng Walang basagan ng trip. boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP Aso ka kasi. Kayo naaway ka, aso ka kasi. at parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi Bakit idol ganyan lang front ng cover mo? Hindi, tama naman talaga. Si Digong po meron po talagang tatanggap na bansa sa kanya sa interim. Hindi, totoo talaga yon. Hindi siya fake news. tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Kita nyo, di ba? Lulong siya. Alam nyo, ang lakas naman lait ni, ni Aimee, no? Puta, pinsan mo, tinawag mo tambalos-los because of, tapos yung hipag mo, tinawag mo namang lalay. Lulong tsaka lalay. Pero, by the way, mga kababayan, no? Yung bintang po kasi ng mga DDS, no? Grabe sa Aimee, no? Tanga, no? Puta, tuwan-tuwa pa na maging aso ni Sara. Pero by the way, mga kababayan, no? Sinasabi nga natin dito, na yung bintang nga po nila kay First Lady Lisa Marcos, na si Lisa Marcos daw po, yung umahawak at nagpapatakbo ng Pilipinas, hindi po totoo yun. Kasi po, una sa lahat, no, dapat po kasi, kung si Lisa Marcos po yung nagpapatakbo ng Pilipinas, dapat tuwing cabinet meeting, nandun po si First Lady. Di ba? Tuwing cabinet meeting, dapat nandun po siya. Dapat tuwing cabinet meeting, siya yung nagmamando. Ikaw, ganito gawin mo, ikaw ganun. Wala po. Di ba alamin naman po natin yun, no, may mga cabinet meeting po talaga, no, na may mga pictures, may mga video. Wala naman po si doon, wala naman po si First Lady Lisa Marcos doon. Di ba? Wala na sa family Sunday picture siya. No? Yan sa Aimee. Bobo po yan eh. No? And by the way, mga kababayan, no? So, actually kasi mga kababayan, no? Kung titinan po natin to, no? Yung pagiging aso nga po ni Aimee Marcos, nadala niya nga po ito sa Senate, no? So, ito nga po yung resolution nga ni Cayetano. So, actually, no, ito yung sinasabi ko sa intro kanina eh. Just bear with me, no? Okay. Kasi po, yung article of impeachment po ni Sara, 7, no? Na ito nga rin po yung nilalaban nga po nila Aimee Marcos tsaka ni Bato na huwag nang ituloy. Di ba? Grabe debate nun, di ba? So ngayon, alam nyo, no? Kahit ano pong harang ni Aimee at tsaka ni Bato, kasi nga mga aso po yan. Di ba si Bato, aso ni Digong yan eh. Pag sinabing kumagat ka, kakagat talaga yan, di ba? Pag sinabing pumatay ka ng tao, papatay talaga si Bato. Ganyan po mga aso talaga. Si Aimee, kaya may rabies kaya si Aimee. Okay. Mukhang may rabies, no? Si Aimee. So by the way, nga pala. So ngayon, kahit anong pigil po talaga ng mga kampo nga po ni Digong regarding nga po dito sa impeachment trial ni Sara, ito in my own opinion, parang naisahan pa nga sila dito eh. No? Kasi una sa lahat, 'di ba? Ang gusto talaga ni Aimee tsaka ni Bato, wag na po magkaroon ng hearing. I-dismiss na po yung kaso. Kahit walang ebidensya pang pinapakita. 'Di ba mga aso nga eh. So ngayon ang dahilan nga po nila, lumabag daw po yung mga congressman sa 1-year ban. Okay. Tapos pangalawa, di raw pwedeng itawid yung impeachment trial ni Sara from 19th Congress to 20th Congress. Okay. So ngayon, ibig nga po na ma-dismiss yung yung kaso, yung impeachment trial ni Sara, yung ginawa po ni Alan Peter Cayetano ito. 'Di ba? Yung pinagboto nilang 18.5. Actually nung minuni-muni ko to, bukan na isahan po yung mga aso eh. Kasi tandaan natin mga babayan, no, yung nirereklamo po ni Aimee tsaka ni Bato na meron paglabag doon po sa 1-year ban ng impeachment complaint, magbibigay po ng certification yung House. 'Di ba? So, doon pa lang sagot na. Nasagot na po yung tanong na 'yon.
Pangalawa, kung may tatawid ba yung impeachment trial from 19 to 28 Congress, masasagot na rin po ito sa 28 Congress. Ayun, oh. Kasi po ito sa resolution nga po na ginawa ni Cayetano. So, saan yung mga aso, mga kababayan? Then, by the way, no, ang point natin dito, mga kababayan, malamang sasabihin ninyo na, ay, Takero, na-delayed talaga yung impeachment. Actually, delayed naman po talaga. Dahil po dyan sa, dahil po dyan sa resolution na yun ni Cayetano, na-delayed po yung impeachment. Pero mga kababayan, ito isipin nyo lang isipin nyo lang maging lang tayo, maging realistic lang tayo. Yung kaso po ni Sara, 7 article of impeachment po yun. Ito, kung babalikan po natin yung kaso po ni Erap, inabot po ng 2 buwan, hindi pa tapos. Ano lang yun? 3 article of impeachment yun. Alam ko 3 yun eh. Yung kay Erap, correct me if I'm wrong pero alam ko 3 yun eh. Inabot ng 2 buwan. Hindi pa tapos. Ano kaya ito kay Sara? 7 po ito. 7 article of impeachment po ito. Takero, nag-apply pala ng TROC na-content ko na yan kanina. Na-content ko na kanina yan, no? Ayun. So, yun, di ba? So, isipin nyo lang kung nasimulan pala ito noong February, naisip ko lang hanggang ngayon, hindi pa rin ito tapos eh. So, aabutan po ng 28 Congress. No, so, mas komplikado yun. Sa tingin ko lang Kasi mag-iba po yung judge. Di ba? Isipin nyo, iba yung nag-hearing, tapos iba rin yung judge. Pagtawid po ng 28 Congress. So, well, ako lang pero para sa akin medyo gets ko medyo gets ko lang ng konti. Hindi po talaga kaya yung 7 article of impeachment na matatapos po ito ng 2 buwan. No? Kaya yun. Kaya mas okay na po ito. Na sa 28 Congress na po pag-usapan lahat, as in lahat. Yung labasan ng ebidensya, labasan ng mga testigo, counter affidavit, cross-examination, lahat po mangyayari po sa 28 Congress. Mas okay na po yan. Kaysa po sa nangyari po ito ng 19th Congress, na magpapalit po tayo ng mga judge pagpasok po ng 28th Congress. So, tingin ko mas okay na po ito eh. Ang importante mga kababayan, wag po natin kakalimutan, ang importante dito, nakapag-oath yung mga senador, nabigyan ng summons yung mga si Sara Duterte, di ba? At bobo pa rin po yung mga DDS. Tingnan niyo yung mga DDS po akala po sino mga DDS, yung botohan po na nangyari na 18-5, pagbasura po yung sa kaso ni Sara, hindi po. Tuloy po yung kaso. Na-delayed nga lang. Kaya okay na yun para sa akin. No? Pero ang hindi po okay para sa akin dito, no? Yung harangin po ng mga aso ni Sara, tulad nga po ni Amy tsaka ni Bato, yung impeachment trial nga po, nang walang labasan ng ebidensya. Labasan na lang ng ebidensya, okay na yan. Para sa akin. At importante rin po, hindi rin po na-dismiss yung kaso. Ayun ang importante. Okay na po yun para sa akin. Tandaan natin na kapag ganyan po talaga mga kaso-kaso, hindi naman po kasi lahat papabor sa atin. Hindi naman po kasi lahat papabor sa isang kampo. Pero di ba? Ayun. Okay na yan. O sana magbatas kung na paano din pwedeng resignation pag na-convene na. O nga no? Yan. So yun mga babae, so thank you mga streetwise, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa pagiging aso nga po ni Amy Marcos. So kayo ba, naniniwala ba kayo na si Amy aso? Ano ba yon? Mukhang aso na, tapos mukhang aso na nga, sinabuhay pa. Dahil nasa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, at syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, yung nakalabisan, pa-share na po ng video po na to. So thank you mga streetwise, no? Kita na lang ulit tayo sa susunod natin content. So thank you, salamat, and bye-bye.